introduce nga itong mga bagong mga ayuda. Sa tingin po ninyo, dapat na gawing kagaya sa 4Ps itong mga ayuda na ito para makita talaga kung meron nga bang patutunguhang tama at merong mapanagot kung mali ang implementasyon. Kasi dito sa 4Ps may mga guidelines. Paano naman kung magkaroon ng anomalya sa pamamahagi ng iba pang klase ng ayuda na hindi kagaya sa 4Ps, yung talagang maraming mga guidelines po, Mayor. Thank you, Admar. You said it right, Admar. I completely agree with you. Nandiyan naman yung programa. Ito nga ang contradiction dyan di ba? Nakita mo ba yung latest na self-rated poverty natin ngayon for December? 63%. 63%. I believe sometime in September, it was at 59%. So, ibig sabihin, marami nakakaranas ng hirap. Tapos, binawasan mo. Tapos nilagay mo sa isang programa na AKAP na wala pa palang guidelines. Pero, last year, nagdi-distribute na. Di ba? Only to find out na pinagati-hatian lang pala nila yung AKAP. Nakakalungkot isip na nandiyan naman yung 4Ps. Maayos naman yan. May monitoring yan. Kaya nga nakikita natin, may nag-graduate na 4Ps dahil nga inaalalayan, may sistema. Tama ka maayos ang sistema. May monitoring system. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit mo mabawasan yung DSWD, yung 4Ps program at ilalagay mo sa AKAP. Obvious na obvious, iisa lang ang panyan. Maniwala ka sa akin next year, kukunti na lang ang AKAP, AX. Bakit ngayon nila nilagay? Kasi election year. Kaya diyan mo lang malalaman talaga na election para sa kanila lang. Pag-ati-atihan nila lahat. Kaya nakakalungkot talaga Kaya ngayon, tanong ko ulit, mananatili na lang ba tayong tahimik? Papabayaan na lang ba nilang natin na inaabuso na lang lagi tayo? Mayor, ang self-rated poverty na survey ng SWS, nabanggit mo 63%. Ito ba'y patunay na hindi naging epektibo itong mga kaliwat kanan pagbibigay ng ayuda, lalo na mula Marso 2024, nasa 48 yata tayo, 40 plus. Tapos ngayon nasa 63%. Pinakamataas sa nakalipas na 21 years po, Mayor. Ito ba'y patunay na hindi talaga epektibo itong pamamahagi ng ayuda? Well, it is one of the manifestations. Alam mo naman kasi dapat there's always a science. There should always be a science behind it. Bawat to analyze, di ba? Kaya nga may tinatawag na analytics You have to base your decisions on data. At siyang figure na yan, that is data. Di ba? Scientific naman yung pag-conduct din ng survey. Kaya makikita mo talaga na dapat doon lang nila nakikita na nila na something is wrong with the system. Kailangan talaga ayusin. Kaya lang siyempre, nakakaawa lang si DSWD, nakakaawa lang si Secretary Gatchalian, nakakaawa din sila Secretary Lagasma. Dahil nga, kumbaga, their hands are tied also, especially during budget hearing na i-threaten sila na we will not approve your budget. Isipin mo, from sa NEP palang pinag-usapan na yan. Iyan na yung budget ng presidente. Tapos may budget hearing pa. So much time and effort and money was spent para kausapin yung bawat ahensya, i-justify yung kanilang mga budget. And then finally, pagdating doon sa BICAM, sila na lang ang nagdidesisyon. Tama ba yun? Opo. Nakakalungkot niya Opo. Sige po. Ako nalulungkot talaga ako. Yung problema ko rin naman, kaya rin ako nalulungkot. Inintay ko rin yung mga kasamahan ko rin sana magsalita din. Kaya lang, kukunti lang kami nagsasalita. So ito, ngayon, binabas na kami na ngayon pinapalabas na korap. Nakakalungkot, pero laban lang. Hindi naman kami hihinto Tuloy-tuloy lang ang laban. Opo, ano po masasabi ninyo? Kami naman Opo. Kami naman, sanay kami sa laban Nasugatan na kami, di ba? We risk our lives fighting for this country. Ang laban natin dito, hindi lang yung ilang generation, survival of our country.
yung Pilipinas. Kasi wala naman ng Pilipinas number 1, wala namang Pilipinas number 2, isa na lang Pilipinas. Opo. Mayor, ano namang masasabi ninyo dahil sabi nyo nga, kukonti lang kayo nagsasalita dahil nga merong mga power tripper. Oo nga, maraming power tripper, di ba? Tapos palalabasin pa nila, ay matatalo lang yan sa kwan. Sige nga, tignan. Siguro parang ipinapakuha nila na bayaran pala mga tao sa Baguio. Pwede palang bilhin ang mga tao sa Baguio. Ganun ba yung gusto nilang ipamukha sa mga kababayan namin dito sa Baguio? Diba? Opo, sir. Alam mo, Admar, nung binabanggit ko to sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo at mga kapulisan last year, alam mo ba sabi nila sa akin, Mayor, pwede naman kaming mag-contribute para sa bayan. Kung ganun pala na nakakabigat yung aming pension, pension indexation, pwede naman kami mag-contribute sa bayan. Isipin mo yung mga ating mga sundalo, kapulisan, at yung mga uniform personnel, naiisip yun na ito yung mga ordinary na sundalo. Naiisip yun. May narinig ka ba doon sa mga mambabatas natin na magko-contribute kami sa bayan? Siguro meron sa kanila po konti. Meron naman mga idealistic dyan sa mga natin sa mga mambabatas natin. Marami rin sa kanila na maayos talaga. Kaya lang wala talagang magawa. Dala ng pangangailangan. Opo. Sir, dito po sa budget ng 2025 ay merong, kumbaga, may describe natin as palusot sila dahil, di ba, sa Constitution sinasabi dapat ang sa education ang may malaking budget, no? At justify nila na itong 2025 budget ay malaki naman ang inilaan dito para sa edukasyon, pero maraming tumasang kilay dahil pati yung sa mga institusyon sa militar, sa Philippine National Police Academy, sa Philippine Military Academy na budget ay isinama sa education po. Bilang kayo po ay dating nasa uniformed institution po, sa pagkakaalam po ninyo, bahagi po ba na education budget itong mga nabanggit natin ng mga institusyon na nilaanan at isinama nga kaya tumaas ang education budget ko dito sa 2025? Alam mo, Admar, kung hindi mo na ma-explain mabuti, papalusot ka na lang. Kung ano-ano na lang ang babanggitin ko doon, National Defense College, Philippine Military Academy, Public Safety. Pero ang dapat nilang tinitingnan, kami alam namin paglarami. Every time na pagbukas ng klase, sino ba nag-aayos ng mga eskwela? Sino ba ang tumutulong na mag-ayos ng eskwela? Ang local government unit. Sino nagpupulos ng mga pintura? Ang local government unit. Sino mga nagtatrabaho at nagre-repair ng mga schools, classrooms? Ang local government unit. Sino ba ang nagpupulos ng mga chairs? Ang local government unit. Sino ba nagpupulos ng mga blackboard? Ang local government unit. Ibig sabihin, kulang na kulang. Kulang na kulang talaga. Para sa education, yun dapat nilang tignan. Yung nandun sa mga elementary public schools. Huwag na nilang dagdagan para i-justify lang nila kung ano-ano na lang ipapato nila para lang i-just justify. Kumbaga sa military, di ba may words kami na tell that to the Marines. Opo. And ano po ang masasabi niyo po sa kabuuan sa 2025 budget? Kasi marami nag-question din dito na ito na ba ang pinaka-corrupt na budget sa Philippine history? At sinasabi nga nila na ang 2025 budget ay election budget. Mayor? Ayaw ko naman banggitin na yan ang korap. Ayaw ko naman banggitin kasi mga tao lang ang korap yan. Mga tao. Ayaw ko naman sabihin na yung korap yung budget natin. Siguro tama ka doon sa word na election budget. It is more of an election budget. Pero alam mo, yung ating president is trying to correct it. Pero wala Gahol na sa oras. Di ba? Gahol na sa oras. Tapos pa. Ipit na. Kaya siguro gano'n na yung naging desisyon na rin niya. Pero kulang talaga. Kulang. Kaya nga, kumuha kami ng sulat sa kanya. Isa ko sa secretary doon sa
letter ng anim, ito yung alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan. Pero hindi naman natupad lahat yung request natin. Kaya nakakalungkot lang talaga. Opo. Sir, ang COMELEC po, Commission on Elections, ay inaprubahan, no? Hindi nakasama sa spending ban during election period itong iba't ibang mga ayuda program. Kabilang na po dyan yung kontrobersyal na akap sa ating mga kababayan. Pero meron lang silang ipinunto rito na dapat ay walang mga politiko doon sa pamamahagi. Sapat na ba ito? Dahil napapansin natin na meron ding mga nagre-rekomenda, may mga papel na recommended by politiko na ito, dapat mabigyan itong individual na ito, dumaan ito sa opisina namin. Sapat na ba na dapat hindi present ang politiko doon pero meron namang ibang pamamaraan? Paano kaya sa tingin nyo po maiwasan pa itong sa 2025 budget na hindi talaga mapolitiko na dapat gawin mismo ng Pangulo? Alam mo, Anmar, ganito yan Jay, ganito na yan Sa galing na nila, alam mo, napaka-imaginative nila, napaka-creative na nila. Ngayon, pag pupunta doon sa opisina, sasabihan kami ay, pasensya na ho kayo, wala na po rito yung pera, bawal na po kami magbigay ng pera ni Congressman. Kung na lang po yung pera po ni Congressman, nasa DSWD na lang po. Kung na lang po kayo pumunta, bibigyan ko na lang po kayo ng sasabihan na lang po namin sila. Ganun pa rin. ganun pa rin. So, yun ang mga sistema na siyempre mahihirapan ng DSWD na i-monitor yun. Kaya yung DOLE na i-monitor yun. Pero ganun na yung nangyayari niyan. Pera ni Congressman, pera ni Mayor, pera ni Kong-Governor, ganun na yung sistema Yeah. Opo, Mayor, bilang panghuli na lang po sa akin, ibinalita po kamakailan ng Bureau of Treasury na umabot na sa mahigit 16 trillion pesos yung utang ng Pilipinas sa 2024 ng November, kumpara sa 14 trillion mahigit noong 2023. Tumaas po ito ng halos 2 trillion siguro. And sa kabila nito, merong survey din na tumaas sa 63%. Meron pang pang-aayuda. Sa tingin nyo po, sulit yung inutang ng ating bansa? Siguro ang tanong natin yan yung mga inuutang ba natin talaga napupunta sa taong bayan? Napupunta ba talaga sa proyekto? Napupunta sa programa? Di ba merong ang dyan lumalabas na 20% of the budget goes to corruption. At yung kwenta nga namin na mga projects, programa, almost 30 to 35%. Or sabihin na lang natin, 30 to 40%, yun na lang ang naiiwan sa project. The rest, merong 7% na pupunta sa tax, may 1% na pupunta sa insurance bond, the rest na pupunta sa bulsa ng mga corrupt politiko at corrupt na official. Yun ang mga nangyayari dyan Now, just to give you an idea, gaano kabilis ang pagtaas ng ating utang. In 2016, ang ating utang is 5.9 trillion, accumulated for more than 40 years. After 6 years in 2022, after 6 years, ang utang natin 11.7 trillion. Umalis na si PRRD. Noong December ng 2022, ang utang natin was at 13.4 trillion. Last year ay noong 2023, ang utang natin was at 14.6 trillion. Noong 2024, ang ginawa nilang projection sa 2024, ang utang natin by the end of 2024 last year is 15.38. That was the projection of the Department of Budget. Pero sometime in the last quarter or later part of the third quarter of 2024, they changed yung kanilang projection. Nilagay na nila na 16.06 trillion na ang utang natin. Pero lumalabas na baka mas mataas pa dahil nga hindi pa na-factor in doon yung mga series of mga bagyo na dumaan, di ba?
Ang projection nga nila, nung pinoject nila yung 16.06 trillion this year, next year, ang projection ng Department of yung Bureau of Treasury was 17.58 this year. 17.38 mo, 17.58, something like that. Pero malamang tataas na. Kaya kung titignan mo rin, ano ba ang binabayad natin every year? Okay. Lang sa interest. In 2023, ang binayaran natin for our debt service interest lang, walang bawas sa principal, was 582 billion. Last year, ang inalat ng SAGAA noong 2024, makikita mo SAGAA yun eh. SAGAA naman, yung automatic appropriation, makikita mo doon, debt service interest. Last year was at 670. So that's an additional 90 billion. No? Pero lumalabas na hindi lang 670 billion ang binayaran natin last year. Mas mataas pa. Kaya nga, ang nilagyan nila ngayon sa GAA for debt service, itong year na to, for 2025 is around 877 billion. Now, magkano ang babayaran natin para mabawasan natin yung utang, yung principal? Last year, based doon sa computation nila, we have to pay 1.241 trillion pesos para mabawasan yung principal. Pero tingnan mo doon sa daan ng 2024, nowhere can you find at 1.241 trillion. Kasi wala tayong perang gano'n. Kaya ibig sabihin, patong lang ng patong yun. Every year, utang tayo ng utang, bulsa naman ng bulsa. Ito mga corrupt na politician, corrupt na government official, palakpak naman sila ng palakpak. Pag nagkagulo, nag-uunahan yan, nalalaya sa ating bansa. Alright, Mayor, huli na lang mula sa akin. Dahil nga, noong nakaraang taon, Mayor, maraming nangyari, lalo na doon sa mga ilang mayors, ilang individual o grupo na nagsalita rin tulad po ninyo. At ang nangyari sa kanila, talagang may terminong ginurgor. Ano? Posible kaya, Mayor, dahil nga sa pagbubunyag ninyo tungkol nga dito sa katiwalian ng mga kongresista, ganun din po bang mangyayari at nakahanda po ba kayo? Alam mo, alam niyo, may 5 kaso, no? May final sa akin. Nagpa-dismiss ko na yung isa, may 4 pa. Ngayon, may pressure kay Ombudsman. Siyempre, alam na natin yan. Pero kaya ba nilang diktahan si Ombudsman? No? Very independent-minded din ng ating Ombudsman. Ang sa akin lang naman is, kung ako man ay makita may sala ako at i-preventive suspension o i-dismiss ako, it should be based on merit. Talagang kasalanan ko. Pero dito sa Baguio, bawal ho corruption dito eh. Ang inyong mayor dito, ang mayor ho dito, sweldo lang ho dito. Marami ng alok. Pwede palang gumawa ng 400 million in just a matter of 3 years. Pero tama ba yung gagawin na yun? Ay dito sa Baguio, pinanindigan po na namin yan. First term, second term, hanggang sa third term. Kung mananalo pa ho ako, at hindi ko mabibili yung mga tao rito sa Baguio, ipapakita ko sa nila na pwede palang consistently, pwede palang gawing good governance ang pamamahala. Hindi yung first term, okay. Pagdating sa second term, malapit na matapos ang second term, bibirada na, mangangwarta na. Pagdating sa third term, nawala na yung values, nawala na yung core values, puro pangangwarta na. Ulitin ko nga, masarap ang posisyon, masarap ang power, at masarap talaga yung pera. Alright. Mayor, muli, mensahe po ninyo, paalala muli sa ating mga kababayan lalo't nalalapit na ang ating eleksyon. Sa ating mga kababayan sa buong bansa po, kami po yung nakikiusap. Isipin po natin na kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo. At the same time, kinabukasan po ng ating bayan. Wag po tayong padadala yan sa mga korap na opisyal at korap na politiko na yan na binibili tayo. At masama pa ho, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Nagkakaroon tayo ng utang na loob na sa kanila na akala natin yung pera ay binibigay sa atin ay galing sa kanilang bulsa. Hindi po totoo yan.
ang pera ho na yan, galing po doon sa mga taxes na ibinayaran po natin. Lahat po tayo nagbabayad kasi hindi ba nagpapaila yung kanta. Lahat po tayo nagbabayad. Bawat grocery items, bawat pagkain na binibili ho natin, meron pong mga taxes yan. Ano? Mga damit na binibili, may taxes ho yan. Galing ho sa atin yan. Kaya wag ho kayong paloloko. Piliin po natin para ho sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo at sa ating bayan at ng ating bayan. Sana ho, itong 2025 elections, piliin na po natin yung mga patitinong, mga kandidato. Huwag na po tayong paloloko. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor. Mabuhay po kayo at ingat po. Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Mayor, magandang umaga po. Happy New Year. Jane at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Admar. Good morning, Jade. Good morning din sa ating mga viewers and listeners. Opo, Mayor, napatawag po kami dahil nga po dito sa inyong pong pahayag, mga ibinunyag tungkol po dito sa mga tinatanggap ng mga kongresista pagdating po sa AKAP at iba pang mga ipinamumudmod no, sa ating mga kababayan. Mayor, ano ho ba yung naging tawag nito para masabi natin sa ating mga kababayan paano nyo po ito nakuha ng mga informasyon? Well, alam mo, Admar, itong mga information na naman galing din sa mga reliable sources. Kaya, hindi ko na pwede banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman, paano ko nalaman, kasi it compromise also the identity of my sources of informant. Pero, very reliable yung mga informant, Admar. Opo, si Jade po ito, Mayor. Opo. Mayor. Sorry, Jade. Yes po. It's okay po, Mayor. Ito pong 777, ano ho ba ito, Mayor? Po pwede niyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Tuwing sasama kasi may mga provincial sorties si fifth speaker. But every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman para ma-incentivize silang sumama, tatanggap ilan ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigent medical assistance for indigent patients at yung 2.7 million din yan. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total mo is 21 million. Opo, at itong pagpamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na ito na nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman eh. Last year namin nalaman. Siguro mga last quarter na yata last year. At kung sakaling nakadalawa ka o nakatatlo ka, 3 times 21. Kung naka-4 ka, 4 times 21. Kung naka-6 ka, 6 times 21. Kaya lang, nung dumami na gusto sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama. Basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pag-distribute ng mga ng AKAP. Oo naman, iba pa yung EPAL nila. Iba pa yung pang-EPAL nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano mga sasabihin nila para ang mga tao talagang indebted sa kanila. Tapos during the actual na payout distribution, ang problema, mga niya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman nababagot na. Ano ba ito? Nababagot na sila siyempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito galing sa pasalamatan yung mga katabi nyo kasi yan yung ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes after
maalis na agad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, ang City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila ngayon sa kanila na yan. Very efficient naman nila, may sistema naman na maayos. Kaya lang umisan, ipag-away pa itong mga problema kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD. At yung DOLE na bawal, pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami ang mag-rapat. Kaya syempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oo, yun ang malungkot na mayor dito nga po sa ibinunyag po ninyo dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing naghihirap na sila. Yung ilang mga kongresista, marami, kung hindi man ilan, na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, i-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lang yung mga personal information about the particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone, kukunin nila lahat yung para i-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa yan, kaya sila mismo nag-concrete ko sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ba gusto nyo sistema na pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Masama pa yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na ito, yun pa lang nilalabas nitong mga tiwaling mga korap na politician na ito. Hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yun kasi ito pa lang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing nabigay sa kanila. Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Yung iba dyan, supplier pa. Yung mga tatlo na triple whammy na May porsyento na sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakorrupt yung sistema, hindi na lang tayo init. Tatahimik na lang tayo. 5 years from now, 10 years from now, sino maghihirap? Di ba itong mga bata ngayon, mga generation ngayon, yung mga future generations natin, young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta ang mga kongresista? Sino unang lalayas sa ating bayan? Sa tingin nyo, sino unang lalayas? Nag-uurahan na pupunta sa airport para makaalis na kagad. Dahil marami na rin silang naipon at may punta sa ibang lugar. Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Tayo. Tayo na ang pinaasa nila. Tayo ang may iwan dito. Tayo maghihirap. Tayo lulutan dito. Diba yan? Lalayas lahat siya. Nakakalungkot isipin. Opo. Mayor, dapat ba na bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila ay andoon mismo sa pagdidistribute ng AKAP? Hindi mo ba ito yung trabaho ng local government unit at mismo yung LGU yung nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan? Dapat gano'n na sistema, IJ. Dapat gano'n talaga sistema. Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE and then the DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local city executive ang pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At kung siya makikialam, kung siya mag-i-influence kung sino bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klaro-klaro naman sa ating constitution. Ano ba ang trabaho ng mga batas? Hindi ba gumawa ng batas? Yun lang. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nag-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat.
na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa MyCam pa, dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila. Nandun uli sila eh. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako nakikita ko yung district engineer. Isipin mo, humihingi ng approval sa congressman. Saan nakakita ng gano'n? Bakit humihingi yung district engineer? Saka ako na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Hindi pala si Secretary Bunukan. Kundi ito mga mambabatas pala kasi kasambot nila eh. Kasambot nila, kaya kita niyo yung mga building, puro mga rig. Nakakita niyo. Eh, isang standard. Sino hihirap? Taong bayan. Nalihirap. Sayang yung pera. So, ang masama pa, sige pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga in-laws nila, yun ang mga kontraktor pala. Gumagamit lang na ibang pangalan. So nakakalungkot isipin na wala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya ito naman pag-arapan namin, ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin, I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, binabihan natin bumagsak, babagsak talaga yung ekonomiya natin, babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na may tulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan na nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Roger? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw i-politicize? Ano ho ba yung sasabihin nyo po sa kanila? Tama ba yung mali kokondo natin? Tama ba na yung mali ito-tolerate natin? So ano yung sistema? Anong legacy ay iiwanan natin sa mga kwan? Di ba, I remember the words of Senator Lacson when he said, you have to right the wrong. Di ba? Yung mali, gawing tama. Yung tama, panatiliing tama. Hindi ba dapat gano'n ang sistema natin? Hindi yung mali. Tolerate na lang natin. Silent na lang tayo. Kaya nga lagi kong ina-emphasize yan eh. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. And that's the reason why tuloy-tuloy na namamayagpag itong mga corrupt na politician na ito. Dahil tahimik tayo eh. Hindi tayo nagsasalita eh. Kaya nga, silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Alam mo, Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya itong natakbo. Dahil doon sa acronym na MAP. MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang yun eh. Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandiyan kung ano na lang ang sistema para manatiling sila, ginagawa nilang magastos ang eleksyon para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Kaya dito sa Pilipinas, mananalo ka lang kung may pera ka. Maswerte lang ako na tumakbo ako dito sa Baguio dahil dito sa Baguio, may vote buying, hindi na nanalo, yun ang bumibili. Pinipilit pa rin na it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Manatiling ganun kasi kukunti na lang ang syudad o sa kunti na lang ang locality na ganyan sa buong Pilipinas. Mayor General, magandang umaga. Si Admar Villando po ito. Sir, Admar, good morning. ano pong masasabi niyo rito? Kasi meron tayong existing matagal na ayuda program na may matino talagang guidelines, no? Itong 4Ps, no? Talagang pinag-aralan ito. Meron din itong batas at kung pagbabasahin mo may sistema, kumbaga. Binawasan po nila ng pondo, sinasabi po, binawasan nila ng pondo at inintroduce nga itong
mga bagong mga ayuda. Sa tingin po ninyo, dapat na gawing kagaya sa 4Ps itong mga ayuda na ito para makita talaga kung meron nga bang patutunguhang tama at merong mapanagot kung mali ang implementasyon. Kasi dito sa 4Ps may mga guidelines. Paano naman kung magkaroon ng anomalya sa pamamahagi ng iba pang klase ng ayuda na hindi kagaya sa 4Ps, yung talagang maraming mga guidelines po, Mayor. Thank you, Admar. You said it right, Admar. I completely agree with you. Nandiyan naman yung programa. Ito nga ang contradiction dyan di ba? Nakita mo ba yung latest na self-rated poverty natin ngayon for December? 63%. 63%. I believe sometime in September it was at 59%. So ibig sabihin, marami nakakaranas ng hirap. Tapos binawasan mo. Tapos nilagay mo sa isang programa na AKAP na wala pa palang guidelines, pero last year nagdi-distribute na. Di ba? Only to find out na pinagati-hatian lang pala nila yung AKAP. Nakakalungkot isip na nandiyan naman yung 4Ps. Maayos naman yan, may monitoring yan. Kaya nga nakikita natin, may nag-graduate na 4Ps dahil nga inaalalayan, may sistema. Tama ka maayos ang sistema, may monitoring system. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit mo mabawasan yung DSWD, yung 4Ps program at ilalagay mo sa AKAP. Obvious na obvious, iisa lang ang panyan. Maniwala ka sa akin next year, kukunti na lang ang AKAP, AX. Bakit na yun nila nilagay? Kasi election year. Kaya diyan mo na malalaman talaga na election pa para sa kanila lang. Pagati-atihan nila lahat. Kaya nakakalungkot talaga Ay ngayon, tanong ko ulit. Mananatili na lang ba tayong tahimik? Papabayaan na lang ba nilang natin na inaabuso na lang lagi tayo? Mayor, ang self-rated poverty na survey ng SWS, nabanggit mo 63%. Ito ba'y patunay na hindi naging epektibo itong mga kaliwat kanan pagbibigay ng ayuda, lalo na mula Marso 2024, nasa 48 yata tayo, 40 plus. Tapos ngayon nasa 63%, pinakamataas sa nakalipas na 21 years po, Mayor. Ito ba'y patunay na hindi talaga epektibo itong pamamahagi ng ayuda? Well, it is one of the manifestations. Alam mo naman kasi dapat there's always a science, there should always be a science behind it. Bawat to analyze, di ba? Kaya nga may tinatawag na analytics You have to base your decisions on data. At siyang figure na yan, that is data, di ba? The scientific naman yung pag-conduct din ng survey. Kaya makikita mo talaga na dapat doon lang nila, nakikita na nila na something's wrong with the system. Kailangan talaga ayusin. Kaya lang siyempre, nakakaawa lang si DSWD, nakakaawa lang si Secretary Gatchalian, nakakaawa din sila Secretary Lagasma. Dahil nga, kumbaga, their hands are tied also, especially during budget hearing na i-threaten sila na we will not approve your budget. Isipin mo, from sa NEP palang pinag-usapan na yan. Iyan na yung budget ng presidente. Tapos may budget hearing pa. So much time and effort and money was spent para kausapin yung bawat ahensya, i-justify yung kanilang mga budget. And then finally, pagdating doon sa BICAM, sila na lang ang nagdidesisyon. Tama ba yun? Opo. Nakakalungkot nga Opo. Sige po. Ako nalulungkot talaga ako. Kaya yung problema ko rin naman, kaya rin ako nalulungkot. Inintay ko rin yung mga kasamahan ko rin sana magsalita din. Kaya lang, kukunti lang kami nagsasalita. So ito, ngayon, binabas na kami na ngayon pinapalabas na korap. Nakakalungkot, pero laban lang. Hindi naman kami hihinto Tuloy-tuloy lang ang laban. Opo, ano po masasabi ninyo? Kami naman Opo. Kami naman, sanay kami sa laban Nasugatan na kami, di ba? We risk our lives fighting for this country. Ang laban natin dito, hindi lang yung ilang generation, survival of our country.
kung Pilipinas. Kasi wala naman ng Pilipinas number 1, wala namang Pilipinas number 2, isa na lang Pilipinas. Opo. Mayor, ano namang masasabi ninyo? Dahil sabi nyo nga, kukonti lang kayo nagsasalita. Dahil nga, merong mga power tripper. Oo nga, maraming power tripper, di ba? Tapos palalabasin pa nila, ay matatalo lang yan sa kuhan. Sige nga, tignan. Siguro parang ipinapakuhaan nila na bayaran pala mga tao sa Baguio. Pwede palang bilhin ang mga tao sa Baguio. Ganun ba yung gusto nilang ipamukha sa mga kababayan namin dito sa Baguio? Diba? Opo, sir. Alam mo Admar, nung binabanggit ko to sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo at mga kapulisan last year, alam mo ba sabi nila sa akin, Mayor, pwede naman kaming mag-contribute para sa bayan. Kung ganun pala na nakakabigat yung aming pension, pension indexation, pwede naman kaming mag-contribute sa bayan. Isipin mo yung mga ating mga sundalo, kapulisan, at yung mga uniform personnel, naiisip yun na ito yung mga ordinary na sundalo. Naiisip yun. May narinig ka ba doon sa mga mambabatas natin na magko-contribute kami sa bayan? Siguro meron sa kanila po konti. Meron naman mga idealistic dyan sa mga kabuhan natin sa mga mambabatas natin. Marami rin sa kanila na maayos talaga. Kaya lang wala talagang magawa. Dala ng pangangailangan. Opo. Sir, dito po sa budget ng 2025 ay merong, kumbaga, may describe natin as palusot sila dahil, di ba, sa Constitution sinasabi dapat ang sa education ang may malaking budget, no? At justify nila na itong 2025 budget ay malaki naman ang inilaan dito para sa edukasyon, pero maraming tumasang kilay dahil pati yung sa mga institusyon sa militar, sa Philippine National Police Academy, sa Philippine Military Academy na budget ay isinama sa education po. Bilang kayo po ay dating nasa uniformed institution po, sa pagkakaalam po ninyo, bahagi po ba na education budget itong mga nabanggit natin ng mga institusyon na nilaanan at isinama nga kaya tumaas ang education budget ko dito sa 2025? Alam mo, Admar, kung hindi mo na ma-explain mabuti, papalusot ka na lang. Kung ano-ano na lang ang babanggitin ko doon, National Defense College, Philippine Military Academy, Public Safety. Pero ang dapat nilang tinitingnan, kami alam namin Admar, every time na pagbukas ng klase, sino ba nag-aayos ng mga eskwela? Sino ba ang tumutulong na mag-ayos ng eskwela? Local government unit. Sino